Paano natin malalaman ang mga God-given opportunities? Ito ba ay galing sa Diyos o ito ay bitag ng dyablo? Ang sabi po ni Billy Graham, the underlying principle of all Satan's tactics is deception. He is a crafty and clever camouflager. Ito din po ang sinabi ni Jesus in John 8:44 that the devil is a liar and the father of lies. Ang mali ay pagmumukain niyang tama at ang tama ay gagawin niyang mali. At bilang isang Kristiyano, ang tunay na sukatan ng maturity ay hindi kung gaano karaming opportunities ang meron tayo sa buhay, kundi kung gaano tayo kahusay mag-discern ng kalooban ng Diyos bago tayo pumasok sa isang oportunidad. Ito po ang ating pag-uusapan sa series na ito, which is entitled Open Doors. Ito po ang ating part 1 at pinamagatan ko po itong When God Opens a Door. Samahan niyo po ako sa isang napakagandang lesson na ito about opportunities and open doors. Hindi lahat ng bukas na pinto ay mula sa Diyos. Ang karunungan ay ang malaman kung aling pintuan ang dapat mong pasukin. Sabi ng Proverbs 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang pangako dito sa talata na ito ay itutuwid ng Panginoon ang landas na tatahakin mo kung gagawin mo ang tatlong bagay na ito. Number 1, magtiwala. Number 2, huwag kang umasa sa sarili mong karunungan. At number 3, kilalanin mo siya sa bawat hakbang. Ang pinakamahalagang gabay sa bawat desisyon ay hindi ang sarili nating karunungan, abilidad, damdamin, karanasan, o maging yung mga pinag-aralan natin, kundi ang buong pagtitiwala sa Panginoon. Ito ang pinakamahalaga in every decision. Kilalanin mo ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Lagi mong isik ang kalooban ng Panginoon. Pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga katotohanan na sinasabi ng Bible tungkol sa mga open doors and opportunities na dumadating sa ating buhay? Sabi nila ang opportunity daw minsan lang dumating sa buhay ng tao. Well, tama naman. Kaya pag dumating daw, dapat mo agad i-grab. Doon tayo mali. Hindi ganon. Hindi lahat ng bukas na pintuan ay dapat nating pasukin. Pag pumasok ka sa isang street at nakita mo lahat ng bahay na bukas na pinto, papasukin mo, I'm sure di ka uuwi ng buhay. Mabubugbog ka doon, masasaktan ka doon. Kailangan mong maging wais, anong pintuan ang aking tatahakin? Number 1, God opens doors according to His purpose. Sabi ng Proverbs 19:21, maraming mga panukala sa puso ng tao. Ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Meron tayong mga gustong gawin. Pero ang Diyos ay meron din siyang gustong gawin. At meron siyang mga pintuan na binubuksan para matupad ang mga layunin niya sa ating buhay. Nagbubukas siya ng makapintuan para matupad ang kanyang kalooban. Ngunit ang dyablo ay naglalagay din ng mga bitag para dalhin ka sa malawak na kapahamakan. There is a way that seems right for a man, but the end of it is destruction. Kaya ang tanong ay hindi lamang ano ba yung pinakamagandang opportunity ngayon, kundi dapat nating itanong sa ating sarili, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ilalapit pa ako nito o ilalayo ako ng oportunidad na ito sa Panginoon? There was a character in the Bible whose name was Nehemiah, a cupbearer of the king, at binigyan siya ng task ng Panginoon to build the walls of Jerusalem kasi alam naman natin na pag walang pader ang isang city during the time, sila ay vulnerable sa pagsakop ng mga kaaway. Madali silang mapapatumba, madali silang masasakop. At bago niya sinimulan muling itayo ang mga pader ng Jerusalem, nanalangin muna siya. Nag-fasting, naghintay ng tamang panahon at humingi ng gabay sa Diyos. Hindi siya basta-basta kumilos dahil may pagkakataon. Kumilos siya ng malinaw dahil malinaw ang layunin ng Diyos para sa kanya. Sabi ng Nehemiah 6:15-16, so the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. Grabe. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid, lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. Itong task na to, napakahirap nito, but for just a short
time na accomplish nila ito dahil sila ay kumilos ayon sa pamamaraan ng Diyos. Where God guides, He provides. His will, His bill. Each step of the way, seek the Lord. Pangalawang bagay na dapat nating maintindihan is that God sometimes closes doors to protect us. Meron siyang mga pintuang binubuksan, pero meron din siyang mga pintuang isinasara. Sabi ng Acts 16 verse 6 to 10, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word. Magpipreach naman sila dun pero pinigilan sila ng Espiritu Santo. The word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Pinagilan sila again ng Spirit. So they passed by Mysia and went down to Troas. Ito yung naging paglalakbay nila. Mula dito, naglakbay sila papunta sa Phrygia. Tapos pagdating dito, pupunta sana sila sa Bithynia, kaso sila ay pinigilan ng Espiritu Santo. Tapos sabi ng verse, pumunta sila sa Troas. Pagdating sa Troas, nagkaroon siya ng vision na merong isang Macedonian man na humihingi ng tulong sa kanila. Tapos dahil doon nakapasok ang salita ng Panginoon dito sa Macedonia at napakaraming tao ang nakakilala sa Diyos at na-build ang mga Kristiyano, ang mga simbahan sa lugar na yon. And minsan, merong ilang dahilan sa Bible kung ba't nagsasara ang Diyos ng pinto. Number 1, redirection. Yan. Merong mas magandang direksyon ang Diyos na datahakin mo. Katulad ng nangyari kila Pablo. Number 2, rejection. Minsan naman, malinaw ang sinasabi ng Diyos, anak, hindi ko yan kalooban para sa'yo. In 1 Chronicles chapter 22, gusto ni David na i-build yung temple, pero nireject ng Diyos dahil ito ipapagawa niya kay Solomon. Maganda naman yung purpose, pero hindi ito yung kalooban ni God. Number 3, protection. Minsan nagsasara ang Diyos ng mga pintuan, not just as redirection, but for your own protection. Pag tumuloy ka dyan, maaring tuluyan kang mapahamak. And number 4, preparation. Sometimes, dinidelay ng Diyos. Di ba? Kasi hindi pa tayo handa. Hindi pa ito ang tamang panahon. So, God opens doors according to His purpose, but He also closes doors, again, according to His purpose. Kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, wag mo agad isipin na iniwang Kanya. Maaring nililihis ka lamang niya sa mas mabuti at magandang landas. Number 3, discernment is more important than opportunities. Let me repeat that. Discernment is more important than opportunities. Oo, masarap magkaroon ng oportunidad sa buhay. Pero mas mahalaga na isipin mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Para mas maintindihan mo to, punta ka dito sa video na to about spiritual discernment. Mas makikita mo ng malawak yung pag-aaral na to tungkol sa topic na yan. Sabi ng James 1:5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Bibigyan ka ng Panginoon. Kapag humingi ka ng wisdom sa Kanya, hindi madamot ang Diyos. Diba? God is a generous God. Importante that we ask wisdom from God. Hindi tayo sunggab ng sunggab. Nakakita ka ng oportunidad, kunin mo agad. You need to know if it is the will of God. Discernment is very important. Hindi problema ng maraming Kristiyano ang kakulangan ng opportunities. Ang tunay na problema ay kakulangan ng spiritual discernment. Tignan natin si Lot. 'Di ba nagkaroon sila ng pagpili ni Abraham, pinili ni Lot yung greener pasture, maganda sa kanyang paningin, okay ito. Pero ang ending dun sa lugar na yon ay nasira ang kanyang pamilya pagdating sa Sodom at Gomora. Nawala ang tahanan, ari-arian, at maging ang kanyang asawa dahil sa maling desisyon at direksyon na kanyang pinili. Imbes na maging blessing, ito pa ang nakasira sa inyo. Napakasakit nun. So ito ang tanong.
Paano natin malalaman ang mga God-given opportunities? Tatlong mabibilis na bagay. Number 1, seek wise counsel. Hindi lang basta humingi ka ng payo o ng advice, you need to seek wise counsel. You see, ang Panginoon ay nangungusap sa ilang kaparaanan. Number 1, He speaks through His word. Because the Bible is a lamp unto my feet and a light unto my path that guides us. Number 2, He speaks through His people. Lalo na sa mga faithful and godly people ng Diyos. Importanteng humingi ka hindi lang sa mga taong magagaling at matatalino, kundi sa mga tao na makatiyos. Because plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Number 3, God speaks through our experiences. Yung mga nangyayari sa iyo, may mga pinaparealize ang Diyos sa buhay mo. Number 4, He speaks through our conscience. Ginagamit ng Diyos ang katalinuhan na ibinigay niya sa atin upang ating makita kung ito ba ay tama o mali. And syempre, He speaks through the Holy Spirit. That once you have accepted Jesus Christ in your life, the Holy Spirit will indwell in your hearts and He will guide and teach you each step of the way. You have to seek this counsel in order to know the will of God. Number 2, trust God's timing and direction. Ito yung sinasabi ng ating main verse kanina. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Yan yung maging pundasyon mo. Alam ko marami kang alam. Alam ko marami kang karanasan o maaring magaling ka sa larangan na yan. Pero huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Yun ang sabi ng Bible eh. Alalahanin mo ang Panginoon. Itanong mo pa rin, Lord, kalooban mo ba to? Panginoon, ano yung gusto mo? Pag ginawa ko ba to? Pag pumasok ba ako dito? Pag pinili ko ba to? Mas magiging blessing ba talaga sa akin to? Mag-glorify ba kita sa lugar na yan? Kasi hindi naman lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng maganda ay tama. Ang iba dyan ay bitag at pandaraya ng kaaway. So trust His timing and His direction. At kung sinara ng Diyos ang pintuan, magtiwala ka pa rin sa Kanya. Maaring isa dun sa mga purpose na pinag-aralan natin kanina, bakit niya sinara ang pinto na yan. And number 3, pray and discern before you decide. Huwag sunggab ng sunggab, manalangin ng mabuti. Discernment is the key. Ito ba ay galing sa Diyos? O ito ay trap ng dyablo? Bago ka magdesisyon. Kung meron mang nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. At ang promise ng Bible, ibibigay ito sa Kanya ng walang pagdaramot at panunumbat. Kaya nais kitang tanungin sa mga questions na ito. Number 1, may opportunity ba sa buhay ko ngayon na kailangan ko munang ipanalangin bago tanggapin? Number 2, mas pinapairal ko bang excitement at personal gain kaysa paghahanap ng kalooban ng Diyos? Number 3, may closed door ba sa buhay ko na kalaunan ay naunawaan kong protection pala ng Diyos? Buti na lang, sinara ng Panginoon. Buti na lang hindi ako natuloy kasi kung natuloy ako, ito yung mangyayari sa akin. And number 4, kung bubuksan ng Diyos ang tamang opportunity ngayon, handa ba ang aking puso, karakter at pananampalataya? Handa ka bang sumunod sa tawag, sa pintuan na bubuksan ng Panginoon para sa iyo? Tandaan mo, ang tamang opportunity ay hindi lamang nagbibigay ng tagumpay. Ito rin ay naglalapit sa atin sa layunin ng Diyos. Amen? Kung kayo po ay nakarelate sa lesson na ito at meron kayong gustong i-testify tungkol sa mga open doors and even sa closed doors na ginawa ng Diyos para sa inyo, pwede ba kayong mag-share ng short experience and short testimony ninyo sa comment section na to? So you will be also a blessing sa kanila. God bless po sa inyong lahat and please continue to share, to support, and to subscribe dito po sa ating channel. Salamat po sa inyong mga panalangin dahil po ang aking asawa ay nakalabas na po ng ospital, siya po ay nanganak na. Kaya po nitong mga nakaraan hindi ako nakapag-upload ng mga videos. Pero sobrang grabe
ang ginawa at pinakita ng Diyos sa amin sa lugar po na yun. Napaka-amazing talaga ng Panginoon. Ingat po ang lahat and may God bless you.